district Director, supervisor? Oo. Walang iba. The one, the only, Yusek Claire Castro. Good morning, ma'am. Good morning, Yusek. Good morning, Robert. Good morning, Ma'am Doris. Good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po. Magandang Sabi ko sa'yo, umaga. partner, woke up like this na naman. She woke up like that. Oo, kaya how to be you po, ma'am. Maganda yung ilaw dito. Actually, natural light siya. Nasa bintana. galing. Kaya maganda siya. Magaling. Oo. Ako din dito, ma'am, natural. Mm. Natural daw. Natural. How to be you. Di ma'am, sige, pinapatawa lang kita kasi medyo nalagay ka sa spotlight nung isang araw, pero mag-move on tayo, partner. Dapat lang na tayo ay mag-move on. At gusto rin nating talakayin kay Ma'am Claire yung mga pagbaha. Ano na ang ginagawa ng gobyerno tungkol dyan. Una nating katanungan, ma'am, nagkaroon na po ba kayo ng kasunduan o nagkaroon na kayo ng meeting of the minds ng mga teachers natin tungkol po doon sa medyo hindi yata na nagkaintindihan na Nagkaroon issue. ng mixed signals Yun, and interpretation. Opo. Actually, kababasa ko lang ng isang mensahe dito. Teacher siya. At sinabi niya, ngayon ko na nakita. Opo. Meron yata silang napanood na na-splice yung video. Kaya siguro ganun daw yung naging tingin ng iba. Oo. Pero yung ibang mga teachers po na nakikita ko rin na nagko-comment, sabi nila na hindi ko naman generalize, no? Opo. Hindi naman sweeping statement yung sinabi ko. At napakita ko naman din po kahapon kung ano yung ilan sa mga talagang nagiging issue Opo. sa DepEd. At ito naman din po ay meron pong mga naging aksyon ang DepEd para po mabigyan din po ng kaukulang aksyon yung mga hindi naging maayos na nagawa ng ibang mga teacher. Pero sabi nga natin, hindi po natin inilalahat. Opo, Pero opo. yung mensahe po natin ay tinanong po kasi tayo kung ano pa yung gagawin para doon sa nangyayaring mga ganitong klaseng insidente. So ang sabi nga natin ay hindi lang ito trabaho ng gobyerno kundi whole of nation approach. So lalo-lalo na hindi lang sa magulang kundi sa mga teachers or sa paaralan, nahuhubog din ang magandang attitude or behavior ng mga kabataan. Ay, totoo So doon naman po yan. natin yun dinadala at nabanggit nga natin na ilan sa mga kanila ay meron mga nagawang hindi ugma, hindi tama. At kaya, kumbaga, tayo bilang mga teachers ay magsilbi tayong magandang ehemplo. At kayo po kasi, ang kumbaga, second parents Kayo yung pangalawa talagang magulang na maituturo sa haba ng oras na iginugugol ng ating mga kabataan. Tama, Sa- tama. So, ang hindi ko kasi maintindihan kung bakit na-frame siya na naninisi. Wala tayong sinabi na kasalanan niyo po ito. Tayo po yung nagpapaalala na napakalaki ng inyong role. At kumbaga, kayo yung isa sa mga tinitingala para Correct. maggabay sa ating mga kabataan. So, kung paano to na-frame, kung paano to na-twist or na-spin, hindi ko masasabing kasalanan ko kasi maliwanag po yung aking pagkakasabi patungkol po sa ating mga guro. Tama. Pero kailangan po din, ma'am, na mabilis, alerto kayo sa tawag to, yung Pagkukorek ng mga splice video na yan. pagsasalag na yan. Kasi kagaya nga, sabi nyo, merong mga nagsasabi na meron nag-splice, merong nagganito, merong nag-AI, na hindi natin mapigilan. Napakabilis po. At ating mga kabataan naman ngayon, ang bilis din pumikap. Di ba? Sila lang yung, gets, gumaganyan. Oo, di ba? Attorney Claire. Attorney pa rin ang Kaya nga tawag. po, mas lalo natin sanang paigtingin, no? Yung paano natin gagabayan yung mga kabataan. Katulad po ng reaction nyo, Ma'am Doris. Opo, Kasi opo. kung mas gagabayan natin ang ating mga kabataan at matuturo natin na maging mapanuri, mag-rely sa mga news, especially from the mainstream media, at hindi from the SOCMED lang. Hindi ko naman pinipintasan ng SOCMED. Ibig sabihin, maging mapanuri. Di Sa ba? lahat.
yung critical thinking nila is mas laliman, siguro hindi rin magiging ganito ang ibang mga kabataan natin na mabilis na mag-react nang hindi masyado nababalanse yung reality saka yung mga nagawa or made up stories lang. Moving forward tayo, Yuse Claire, iwanan natin yan kila teachers. For sure, may wisdom naman sila para mas maintindihan yung paliwanag natin. No? At the end of the day, ang gusto natin ditong sabihin, lahat tayo magtulong-tulong para umayos yung sitwasyon Yun ng mga ang estudyante kailangan. natin. Oo, Ano? tama. From the parents, di ba? Patungo sa school administration, di ba? Kila teacher, syempre sa mga friends and all. Moving forward, gusto naming mag-trip outside the Philippines, Yuse Claire. Oo, talaga. Sige, Oo. sige. I-disclose ba? Hindi, joke lang. Kapag po sa government, ang vice president, medyo may question po bakit kailangan i-disclose kung saan nagpupunta, paano daw yung security, Yuse Claire? Kumbaga naaalanganin, nalalagay sa alanganin. Wala naman ni-disclose na itinerary niya. Ang disclose naman po ay yung travel authority. Actually, Ma'am Doris, ganito yan. Nag-confirm lang po ako. Mas nauna pang nalabas sa media. Kasi kung makikita niyo po yung text sa akin, confirm po ba? May date na nga po sa kalugar eh. So ako, wala naman kasi akong responsibilidad sa mga TA. So magtatanong po ako. At magtatanong ako kung pwedeng sabihin, i-confirm. So pag sinabi pwedeng i-confirm sa media, di confirm kasi lumabas na po eh. Correct. Hindi po sa amin ang galing. Oo. So, kung i-confirm, hindi, kayo po, taga-media, halimbawa po, public servants kami. Public servant yung aalis. May kasamang mga security and staff na tayo mismo yung nagbabayad. I mean, public funds. Gusto po ba natin na itago natin? Hindi po kasi ito Siyempre, usapin na... sisingil ako. Oo. Sisingil ako. Para saan ba yan? Di ba tayo kasi magulang natin, humingi lang tayo ng 20 pesos. May 20 pesos pa ba ngayon? Mapupunta ako sa ganito. Anong gagawin mo? Saan na yan? Sinong kasama mo? Magkano gagastusin mo? Ibubusisiin mo eh. O lalo na ito, biyahe abroad ng isang opisyal. Gusto mo talaga malaman. Tsaka may mga pagkakataon din, partner, makita mo naka-live Yun na nga. Ini-interview. Correct. Diba? Alam mo naman, malalaman mo kung nasan siya. Hindi kailangan itago. Tama yan, Ma'am Doris and Robert. Kasi kung saan sabi niyang risk ang pag-uusapan, sabi ko nga, kahit saan siya pumunta, kilala naman siya. Oo, tama. Diba? So, mas hindi nga, sa aking damdamin, mas hindi maganda ng isang public servant magbabiyahe personal trip na parang bakasyon. Tapos hindi mo ipapaalam sa constituents mo. Tapos may bit-bit ka na mga security at staff na gobyerno yung nagbabayad. Kasi, nung una kasi po, ang sinasabi niya lagi ay walang ginagastos ang gobyerno sa mga foreign trips niya. Oo. Pero bigla niyang nireport na 7.4 million ang nagastos niya sa foreign trips niya for the security and staff. So sa kanya rin galing. Sa kanya rin galing. Nireport po ng OBP yun. At nireport po ng OBP na lahat ng trips ng Vice Presidente noong nakaraang taon ay 20 million pesos. Wow. Na lahat po ng biyahe niya. So hindi naman po nagagaling sa atin yung amount na yun. Kundi nireport po yun ng OVP kasi siyempre, kailangan nila mag-report saan nila ipapakita yung 20 million pesos na nagastos nila. So, yun sa katanungan niya na kung siya daw ay sinisilip kung saan niya ginastos, saan siya nagpunta, ilan ang kasama niyang ganyan, might as well also na singilin natin daw ang mga biyahe. Nung iba pang nasa executive. Lalo na ang Pangulo. Nagre-report naman po kami. Nakikita din naman po yan. Hindi naman po yan natatago. Diba? Kaya nga hindi naman siya wala naman nagiging issue tungkol sa mga pondo ng paggastos. Ang alam ko lang na nai-issue yung ibang mga supposed to be, mga agency na kailangan na magbalik ng bayad or ng expenses. Mag-liquidate.
Hindi mag-liquidate kasi Ano? po minsan po ang Office of the President kapag may mga okay. foreign trips ay siya po yung nagbabayad, let's say for Oo. in behalf of the agency. Mm. So si Ayun. agency ngayon dapat ang magbalik ng pondo sa Mhm, mhm. OP. Pero yun po naman ay na-update at nababalik naman po yung pondo from the agency going back to the OP. Kasi po, yung mga agency po, may kanya-kanya rin po yan mga allocated na funds for the trips. So, since minsan naabunan ng OP, ang mangyayari po ay kailangan singilin ng OP yung agency Opo. para maibalik yung pondo sa OP. Alright. Mabilisan na lang, Go, partner. Robert, pero baka meron ka pa katanungan doon sa Itatanong biyahe. ko lang kung totoo ba. Oh, Or baka may pinalutang lang yung meeting niya with Ayaw nga pala. President Marcos. Oo, May oo, request oo. ba talaga? Alam ko pong nasagot dyan ito nung nakaraan, baka may update po May dito. update ba? Wala kahapon kasi nung nag-meeting with dito sa MMDA para sa situation Opo. briefing, walang nabanggit sa atin eh. So wala pa. Saka parang hindi kasi siya yung focus. Ang Okay. focus kahapon kung paano re-remedyohan, marami po kasing nabanggit na maaaring posible pa na gawin at yung long term, short term. Pero ang ikinutuwa kasi ng Pangulo ay yung magkakaroon ng catchment para po matipon yung tubig. Pero ang sabi po ng Pangulo, ito yung sabi ng Pangulo na sa meeting. Okay, sige, pwede natin ma-imbak yung tubig pansamantala. Tapos sabi nila ay ipapump out. Pero sabi ng Pangulo, sayang yung tubig. Baka pwedeng meron tayong ibang paraan. Okay, naipon mo na. Anong pwede natin gawing paraan dyan para magamit? Kasi minsan pag El Nino, kulang tayo sa tubig, naghanap naman tayo ng tubig. Oo. Opo. Yun yung gusto ng Pangulo, yun yung na-emphasize ng Pangulo kahapon na okay, maipon natin, pansamantala, pump out, pero sana magamit yung tubig. Oo. No? Yun yung sa proper yung implement. rainwater cistern Oo. eh. Oo. So ayos siya doon sa programa, pero yung implementasyon lang ang kanyang medyo gustong i-fine tune. Opo, kasi kasi kung meron tayong cistern, tapos may tubig na siya, tapos ipa-pump out lang, syempre siguro yun yung pansamantala. Pero ang gusto sana ni Pangulo, yung tubig na yun, siguro even after na siya, yung term niya ay mapakinabangan ng mga kababayan natin, hindi na siya basta ipa-pump out, something na magagamit siya, especially pagka tag-tuyot. Kasi naipon na siya eh. So, yun yung gusto ng Pangulo na parang Maging sistema. maliwanag. Oo, maging Na maliwanag yung yung sistema na mas mapakinabangan yung tubig na naipon Oo. kesa i-pump out lang. Pero siguro pasamantala, yun talaga ang kailangan. Kasi i-pump out muna. At saka tignan yung mas matagal na method or mechanism na magamit yung tubig. Yun po yung gusto ng Pangulo. In-emphasize niya po yan kahapon. Okay. Opo, Ako opo. pahabol na lang sa Sige. akin. Sa akin. Ikaw yung naghabol, partner. Sorry, Habol mo sorry. pa. Pwede pa Sorry. daw. Pwede pa daw. Oo. Oo. Attorney Okay lang po Claire. hanggang 10 o'clock. Okay pa ako. Ito yung meeting natin. Sabi mo yan Yusek, ang tanong ko lang, kasi nagbitiw din ng pahayag si Vice President Duterte. Sabi niya, tumatagal ang impeachment. Sana daw ay mapabilis na. Ang Pangulong Marcos ba ay naiinip na rin? At ano ang kanyang reaksyon doon sa sinabi ni VP Sara na tumatagal pero hindi naman siya haharap doon sa pagdinig na yan? Pagka po si Pangulo po kasi yung nakakausap ko tungkol sa impeachment. Oh. Ang pinakahuli niya talagang sinabi sa akin ay hayaan natin ang impeachment basta gumulong siya na naaayon sa batas at medyo process. At kung ano lang po yung ebidensya na makikita, doon po dapat bumase. Pero kung matagal to, hindi ito matagal, kung ano sinabi ng Vice Presidente, hindi niya po yan na iniintindi. Okay. Kung ano man yung sinasabi ng Vice Presidente, lalo na kung ito'y personal naman sa Vice Presidente, hindi po yan, it doesn't matter to the President. Hindi po siya importante sa Presidente. At hindi rin naman niya kontrolado. Mhm. Kaya nga po, hindi po kasi ito, hindi ito procedure na ang Pangulo ang pwedeng mag-control. So, nasa, ano po yan nasa Senado po yan. Jurisdiction po yan ng Senado. Okay. Opo.
Yusek Claire, isa pa po, yung testigo na iniharap dati sa Blue Ribbon Committee, si Orly Gutesa, Gutesa. nag-retract umatras. At ang tinuturo niya, itong si Senator Marcoleta, ang defensor yung nag-utos sa kanya para magsinungaling sa ganyan. Ano po ang take ng Malacanang pagdating dito sa issue po ng flood control yan? Okay, ang gusto po talaga ng Pangulo ay managot ang dapat na managot. Pero muli, di ba ang sabi ko nga po, ang gusto ng Pangulo, due process, ebidensya, base sa batas. So kung gagawa naman din po ng kwento para mapindaw ng isang tao or maakusahan, kung sino man gusto nilang akusahan, hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kasi hustisya po ang nais natin dito. Hustisya para managot kung sino yung dapat na managot. So, kung gawa-gawa lang din po na kwento para lang makagawa na intriga. Tapos hindi naman po ito tatayo sa korte. Mababaliwala po yung effort. So, kung meron po mga ebidensya na lehitimo at kaya pong tindigan yung anumang akusasyon, kung kanino man, laban sa mga di umanong sangkot, mas magandang lumabas na kayo. Di po ba? Kasi, mas kailangan po kayo para mas matindigan ng ombudsman yung mga kaso maaaring isampa sa ibang maaaring sangkot. Although wala tayong binabanggit kung sino po dahil ito naman yung dapat na naaayon din sa ebidensya. Opo. So, sa mga nagtuturo po, or sa mga naiinip, kung alam nyo, ito'y sa akin bilang tayo ko as a lawyer, kung sino man yung naiinip at meron po kayong ebidensya at meron kayong tinuturo na maaaring sangkot, kailangan po kayo ng ombudsman, kailangan kayo ng DOJ, at pwede na kayo magsumite ng mga dokumento, at dapat po ang dokumento lang na ibibigay nyo ay hindi po gawa-gawa kasi makikita po yan sa korte. Alright. Tama naman. So on that note, On that note, Teacher Claire. Teacher, Naging teacher ako. Ay, totoo. Correct. Sige, ma'am. Hanggang ngayon ay maraming katanungan sa kanya. Hula ko mag-iikot na naman ito sa mga several media outlets. Kaya pamayaan na natin siya. Opo. Actually, hindi ko nga po minsan na pagbibigyan, especially kapag po yung palapit na sa briefing. Opo, totoo po yun. Nagkataon na si Ma'am Doris kasi Ayun, magawa Nag-request ang supervisor. Correct. Ako supervisor. Yusek Claire, maraming salamat po sa Thank inyong you, ma'am. oras. Thank you very much. Maraming salamat, Ma'am Doris and Robert, at sa lahat ng mga kababayan natin. Yan. At sa mga teachers, hello po. Yan. Good morning. Ingat po. Peace, di ba? Peace, ganun lang. Peace, correct. Mula sa usapin ng iba-ibang issue sa Palasyo, partner. Kabig saan tayo. naman tayo? Punta tayo ng Senado. Balik tayo sa Senado. Of course, Okay. dahil sa latest na nangyari sa Zamboanga, makakausap po natin si Senator